Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, bubuwagin na. Nako, Romualdez PBBM huli na, may tinatago. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan natin alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin muli ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito mga kababayan, Boying Rimulya nagsalita. Mga diskaya may prinoprotektahan daw. Ito ang kanyang pahayag mga kababayan. Sabi po dito ni Boying Rimulya, ombudsman po ito. Ngayon nga lang po ako nakapag I don't know kung ako lang po ang nakapansin. Di ba dati-rati po yung mga ombudsman, yung mga former ombudsman ay hindi naman po nagsasalita ng walang katibayan, may hawak na ebidensya, no? Pero etong si Rimulya, pre-judge agad pre-judgment yung ginagawa niya dito po kay Senator Bongo. Sabi niya po kasi dito, I think they've yung Diskaya, they've been protecting Bongo. The point venture they had with the CLGT, with the family of Bongo. Ayan that's one of the people they've been protecting, to be blunt about it. Ayan mga kababayan, di ba? Ang nagsabi po niyan ay isang ombudsman, no? Pinoprotektahan daw ng mga diskaya si Senator Bongo dahil sa kapag nasasangkot ngayon ang pamilya, no? Ang tatay ni Senator Bongo dito po sa mga diskaya. So, ngayon mga kababayan, parang sabi kasi noon ni Rimulya, hindi siya magiging political, di ba? Hindi siya maging politically motivated, no? Dito po kasi wala na siya sa politika, no? Pero sa nakikita nating aksyon ng ombudsman, unang-una salin ni BP Sara, yung family niya na idinadawit niya si Pangulong Duterte, di ba? Ngayon naman si Senator Bongo, sa Diskaya. So, paano natin hindi masasabi na siya ay patas? Siya ay hindi patas. Lahat ng inaasikaso niya ngayon ay puro Duterte po, mga kababayan. Samantalang nandyan po si Romualdez Saldico at iba pa na klarong-klaro na nandyan talaga. Diba? Hindi gagawin nilang state witness. Nako po. Kaya hindi nagtitiwala sa inyong taong bayan Diba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Senator Bongo, binibira ni Ombudsman Rimulya. Ito pa mga kababayan, Senator Bongo naman. Sabi po dito ni Senator Bongo, kindly spare the health para sa health, klaro no? Para sa health ng Pilipino, PhilHealth. Ayan. Sabi naman po ni Recto, no, kasi parang ang lakas ng loob, ang tatapang nila ngayon minamaliit po nila ang Senado Sabi po dito ni Recto, I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Aba, ito ang sekretary mga kababayan, no? Sekretary ng Department of Finance. Hindi pwedeng utusan ng senador. Grabe naman ito. Grabe namang pang-iinsulto ito sa taong bayan. Alam nyo po, kinatawan po si Senator Bongo ng taong bayan, no? Sa mataas na kapulungan. Tapos gaganyan ninyo. Bawal kang utusan ng kinatawan ng bayan? Aba ka, sino ka? Mag-resign ka na nga. Wala ka naman na itutulong sa bansa. Hindi, totoo. Diba? Department of Finance. Siyempre, pag finance yan, nandyan po ang pangungutang. Tax, utang, utang, di ba? Ang problema, yung inuutang ninyo napupunta sa mga magnanakaw. Yung tax na kinakaltas ninyo napupunta rin sa magnanakaw. Kaya
Mas maganda siguro wala ng Department of Finance or palitan na si Recto, di ba? Umalma po si Senator Bongo sa sinabi po ni Recto, di ba? Na wag daw silang utusan. Sabi po dito ni Senator Bongo, pasalamat ka, sobrang mabait si Senator Bongo. Kung ibang senador sinagot mo ng ganyan, baka magkainitan na kayo. Para ka ring hindi naging senador. Masyadong mababa ang tingin mo sa amin. Oo nga eh. Palakpakan po natin. Kung si Senator Alan Peter Cayetano ang ginanyan mo, sige nga. Diba? Medyo palaban kasi si Cayetano kaya naisip ko kung siyang ginanon ni Recto kung ano kaya ang masasabi ni Cayetano, di ba? Sobra no, sobra po ang yabang ni Recto. Kayo mga kabayan, no? Papayag po ba kayo na ganun-ganun nilang ang isang senador ng isang sekretary? Di ba? Huwag daw silang utusan. Nandyan po kayo para gawing utusan. Actually, utusan talaga kayo. Kaya nga sekretary. Di ba? Ang mga sekretary po, utusan po yan. Recto. Ngayon, kung ayaw mong utusan ka, mag-resign ka dyan. Anyway, eto pa mga kabayan, pasadahan din po natin to. President Bongbong Marcos Jr. Bagong pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, kung maaalala ninyo, noong bago akong umupo, tinanong sa akin, tinanong daw siya, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala ng gutom na Pilipino. Dahil siguro ito mga kabayan dun sa pangako niyang 20 pesos na kilo ng bigas. Diba? Bago siya maupo, yan po ang kanyang pangako. Maybe that is the solution na ipinagmamalaki niya. Wala pa man ay ipinagmamalaki niya na, no? Baka yun, no? Baka yun ang gusto niyang sabihin sa atin na dahil sa 20 pesos na kilong bigas, wala lang magugutom na Pilipino. Aray ko po. Yan kasi ang pangako mo, no? Sabi niya dito, noong bago akong maupo or bago daw siyang upong presidente, no? Ay nako, kaya nga nabudol kami, di ba? Nabudol po ang taong bayan dahil din sa mga bago ka maupo, bagong upo ka, kahit bagong upo or bago ka maupo, parehas lang na yan para sa amin kasi parehas lang naman ang nangyayari. Budol lang, di ba? Nambudol ka lang, Nambudol ka bago ka umupo, di ba? Nangako ka ng hindi mo naman pala kayang tuparin para sa lahat ng Pilipino. Pili lang yung binibigyan mo ng pangako mo. Ay yung mga nasalanta ng lindol, yun, nakapag-avail, no? Ng pangako mong 20 pesos na kilo ng bigas, but shame on you. Diba? Kasi dapat tulong na lang yun Tapos bibintahan mo pa sila ng 20 pesos. Anyway, bago ka maupo, pinangako mo yan, tapos nung naupo ka, 3 years, no? 3 years bago natupad para doon sa nakakabili, no? Para sa hindi naman, actually dito sa amin, hindi ko alam kung meron ba o wala. Siguro kung meron man yan, hindi naman lahat siguro nakakabili. Kasi pili po yung mga sektor na pwedeng bumili lang, di ba? Okay? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto. Pasadahan din po natin ito. Nako, itong si Congressman Kiko Barsaga, nako, palaban na po mga kababayan. Sabi niya po dito, I have been informed that the residents of Forbes Park have filed a case against me. You can't use imprisonment to scare an individual who is ready to die for his beliefs. We will protest again until justice is done. Palapakan po natin. Masyado pong napakatapang. Nako, ingat-ingat ka po, Congressman Kiko Barsaga, no? Ingat lang po, sir. Kasi sa
Kasi iba yung pakiramdam ko mga kababayan. Di ba? Yung mga binibitawang salita ni Congressman Kiko Barsaga talagang kakaiba, no? Kakaiba po. Parang si ano rin, di ba? Parang si former President Duterte, prangka, di ba? Kung ano yung gusto niyang sabihin, yun ang sinasabi niya, no? Not scripted, no? Walang halong drama. Ha? Yun yung nakikita ko dito parang batang Duterte ito. Sana nga lang nagkaroon ka ng dugong Duterte pero it's okay. It's another race. Barsaga naman po ngayon, no? So, what do you think mga kababayan? Ako sinasabi ko lang mag-ingat po si Congressman Barsaga, no? Kasi sabi niya nga dito, no, tinatakot siya. Hindi na siya natatakot na mamatay, di ba? So, good luck. Good luck po sa ating lahat until justice is done. Patuloy po nating i-share kung ano man ang saloobin, ang sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Kasi yun lang naman ang magagawa natin ang ipakalat kung ano man ang kanyang sinasabi na makakabuti sa ating bansa. Alright? Ito na mga kababayan, pasadahan na po natin ang video at bigyan po natin ng reaksyon. Nako, ito na po. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Nagpahayag ng pangungutya at matinding pagkadismaya si dating PACC Chairman Greco Beldica sa umano'y kakulangan ng transparency ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang pahayag ni Beldica ay kaugnay ng umano'y pagsasara ng impormasyon sa publiko hinggil sa kanilang investigasyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon kay Beldica, kung hindi kayang maging bukas ng ICI sa kanilang mga ginagawa, mas mabuti pa umanong isara na lamang ang komisyon dahil nawawala lang ang saysay ng kanilang operasyon. Tama mga kababayan, buwagin na yan. Buwagin na yan. Buwagin na po yung ICI na yan. Di ba? Palakpakan po natin. Napakawalang kwenta ng investigasyon ng ICI, no? Napakawalang kwenta. Kung meron man po tayong komisyon na napakawalang kwenta, eto na po yun. ICI, sayang lang ang perang. Bakit? Hindi ba pinasasweldo yung mga ICI members na yan? Yung mga bumubuo ng ICI? Hindi ba sila pinasasweldo? Diba? Wala ba silang nakukuha sa gobyerno? O let's say, duda ako For example, sabihin nila, wala namang sweldo ang ICI Ayun ang delikado. Baka mas malaki pa sa iniisip nating sweldo ang posibleng matanggap nila, di ba? Napakawalang kwenta, buwagin na po yan, buwagin na yan, di ba? Nakakapanggigil. Iniluklok sa ICI, selective prosecution o pipiliin lamang anila ng mga ito ang makakasuhan at mayroon whitewash na mangyayari. Dagdag pa ni Beldica na kung ayaw talagang buksan ng ICI ang kanilang investigasyon sa publiko, sila na lang ang dapat isara. Maliban kay Beldica, ilang grupo rin ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa ICI na binuo ni PBBM. Ayon kay Labor leader at dating presidential candidate na si Calio de Guzman, magkakaroon lang ng whitewashing o cover-up sa ginagawang investigasyon. Ano kaya yung reaksyon dito ni President Bongbong Marcos Jr., no? Na binabatikos, mismong taong bayan ang bumabatikos sa ginawa niyang komisyon para mag-imbestiga dito po sa flood control anomalies na ito, di ba? Binabatikos Ano kaya ang kanyang masasabi? No? Yun nga ang sabi niya siguro yung very confident sila, no? Very confident sila no? Patunay niya dito ang tila pagiging kampante na Martin Romualdez matapos walang pag-aatubiling humarap sa ICI na binuo ng kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung binuong Independent Commission for Infrastructure hindi naman talaga totoong independent dahil hindi nito sinunod yung kagustuhan ng mga mamayan na biktima ng korupsyon na isang totoong independent na parang People's Tribunal o People's Commission. At ang ginawa ni Marcos ay siya na nag-appoint
Kahapon sinabi ni Martin Romualdez na dapat bumalik sa bansa ang lahat ng resource person na iniimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI upang humarap sa investigasyon. Ayon kay Romualdez, kabilang dito si dating Congressman Saldico na ilang ulit Ang kapal ng muka, di ba? Siya pa ngayon na nag-encourage na bumalik dito. Ha? Ay nako. Di ko alam kung bakit nagkakaganito bobo naman talaga ang mga Pilipino. Kasi, di ba? Kung bobo po ang mga Pilipino, hindi tayo gaganituhin ng, bobo siguro ang tingin ng administrasyon ito sa mga Pilipino. Kasi ginaganito tayo nila eh. No? Ginaganito po nila ang taong bayan. Bobo po ang tingin nila sa atin. Ha? Papayag po ba kayo doon mga kaubayan? Ginagawa tayong tanga ng administrasyong ito. Kasi ito, tingnan nyo, si Romualdez, haharap ba yan sa Senado? Hindi, sa totoo lang, haharap ba si Romualdez sa Senado kung ipatawag siya? O, di ba? Sa ICI, wala siyang doubt, walang atubiling pumunta doon sa ICI. No? At nagpahayag ng kanyang script. Ay, nako mga kaubayan. Talagang naglolokohan na lang tayo dito. No? Anyway mga kaubayan, payag po ba kayo na buwagin na lang itong ICI na ito? Ha? I think it's a better, no? It's a better decision if the government, the administration will, no? Remove, no? Itong ICI na ito. Tanggalin na ito mga kaubayan. Wala namang Marami pong nagsasabi na walang kwenta ang ICI. Ha? Walang kwenta. Kayo, naniniwala ba kayong walang kwenta ang ICI? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kabayan? I-comment nyo lang po. Maraming salamat po.